Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong April 24, taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu at mapapansin po natin na siya po ay nagkakaroon ng struggle or nahihirapan po siyang lampasan ang resistance line natin dito sa 40 digits 2776. At ito po ay nananatiling yan yung market price po ni Shiba Inu ay nananatiling nasa loob pa rin ng tinatawag po nating bullish flag pattern. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, check po muna natin yung kanyang mga datos dito kay CoinMarketCap kung saan ay ayan po siya. Green na green po ang kanyang performance. Kaya ayan, maganda po ang kanyang ipinapakitang performance sa araw na ito. Ayan, 0.86%. Nitong nakalipas na 24 oras ay 0.92%. At yung kanyang 7-day performance ay ayan, malaki pa rin. 19.02%. In comparison po rito kay Dogecoin, na kanyang kakompetensya, ang kanyang rival, ay ayan, malayo po yung kanilang agwat sa performance. Ayan, yung kanilang 7 days ay ayan, 3.23% lamang kay Dogecoin. Ayan, yung matindi po talaga rito ay si, ayan, umangat pala si Pepe. Nakabalik siya sa top 3. Ayan. Dati naman po talaga ay top 3 itong si Pepe. Ngayon, 48.58% po kasi talagang sumabog itong si Pepe. Yan, naging top 4 na lamang po itong si Dog with Hat. Ayan, dati ang top 3 ay itong si, nandito po sa meme coin rankings po ito. Ayan, dati po ay top 3 itong si Dog with Hat ay ngayon na po ay bumagsak siya sa top 4. Ayan, at ayan, nakabalik itong si Pepe sa kanyang pagiging third spot. Yan, top meme coins by market cap. Yan, pero yung ating pinag-uusapan po rito ay dito kay Shiba Inu. Saka na lamang po natin pag-usapan itong si Pepe mamaya. Kaya ayan, masasabi kong maganda pa rin po yung performance nitong si Shiba Inu. Dahil nasa 19.02% po pa rin po siya. Ayan, nahigitan po niya itong si Dogecoin, si Dog with Hat, si Fluky. Hindi po pala, mas mataas itong si Fluky. Si Dog with Hat po pala yan. Yan, ang titindi ng ibang mga meme coins natin dito. Yan po. Technical analysis natin po yan mamaya. At ayan, yung kanyang market cap ay umangat naman po ng 0.92%. Yung kanyang trading volume ay 3.28%. At least ay umangat po. Maski maliit ay okay pa rin po yan. Dito naman, check naman po natin ang kanilang official X account kung ano ang bagong tweet nila po rito. Yan, meron po rito, repost po ito mula kay BitJit. In quarter 1, we've seen a surge in the SHIB ecosystem sector with a trading volume increased by 416% and the number of traders by 178%. Kaya ayon po yan sa ibinahagi na datos ng BitJit. Isa po siyang crypto exchange kung saan ay napansin daw po nila na may isang paglago dito sa ecosystem ng SHIB. Kung saan ay napansin po nila na ang trading volume nito ay tumaas ng 416% at ang bilang ng mga traders nito ay tumaas ng 178%. Kaya yan, ang laki po niyan, 100%. Hindi po basta-basta yan na price surge, hindi surge sa bilang ng trading volume at saka bilang ng traders. Madami po yan. Kaya top 3 gainers in SHIB ecosystem. Ayan, yung SHIB 190%, yung Leash ay umangat ng 87%, si Bone naman ay 25%. Ayan. Last 16 hours, Wolf K9 Finance is the official liquid staking derivative for Shibarium.
is key for boosting the network's total value, backbone, and trading volume. Ayan naman po si K9 Finance. Isa po itong ka-partner ni SHIB. Ayan, kung saan ay nakakatulong po siya sa liquidity ng Shiba Inu. Last 6 hours, ayan, isa pong warning yan. Yan na po, yung mga latest na tweet natin dito sa official X ng SHIB. Dito naman po tayo kay SHIB Burn. Ayan, bagsak po ng negative 100% ang burn rate natin dito kay SHIB. Ayan, mukhang wala pong nasunog nitong nakalipas na 24 oras. Walang nagsunog. Zero. Ayan. Pero ayan, yesterday meron naman po. Hindi siguro hindi po lamang po nag-reflect dito. Ayan, kahapon ay ayan, may nagsunog lamang po ng yung pinakamataas ay 236,959. Ayan, konti lamang po yung nagsunog kahapon. Ayan, kaya bagsak yung burn rate natin dito kay SHIB Burn. Ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Shiba Inu. Sa mga bago lamang po rito ay tinatawag po itong bullish flag pattern. Ito po yung kanyang watawat. Ayan, imagine na lamang po natin, gamitin na lamang natin ang ating imahinasyon. Ayan, at ayan, para makita natin na ito ay isang watawat. At ito naman yung kanyang poste kung saan po siya nakakabit. Yan, para sa mga bago lamang dito, yan, bagong subscribers, yan, binabati ko po kayo dyan. Bagong subscribers, bagong viewers na hindi nakasubscribe, yan, hindi po nakasubscribe. At syempre, binabati ko na rin ang aking mga loyal subscriber dyan. Yan, higit sa lahat ay ang aking pagbati sa mga loyal subscribers at viewers ko dyan. At ayan, pagdating po kasi sa mga bullish flag pattern na ito ay sa kadalasan ay dito po siya nagkakaroon ng breakout sa upper portion ito. At kung pag nagkaroon ng breakout dito sa upper portion ay makakaranas po ng price surge itong si Shiba Inu. Aangat po yan, tataas po yan, at yan po yung inaabangan natin dito. Ito po yung binabantayan natin na magaganap dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. Ngunit mapapansin po natin na talagang nagkakaroon ng struggle itong si Shiba Inu. Nahihirapan po siyang lampasan ang resistance line natin dito sa 40 digits 2776. Yan, nakakailang candlestick na po tayo. Nag-umpisa pa po tayo noong April 21. Ayan, nauuwi po sa pagkakauntog lamang yung mga candlestick natin. Yan, nasinyalis po yan na nahihirapan po siya na basagin ang ating resistance line dito. Kaya yan, napakatigas po talaga ng resistance line natin dito. Ngunit kung sakaling nagtagumpay po siya na basagin ito, yan, kung sakaling nagtagumpay po siya na mabasag ito at magkaroon siya ng breakout dito, asahan po natin na aakyat po siya sa napakataas na presyo at babalikan niya ang 40 digits 4583 na pinaka-ultimate price target natin dito na kanya pong nakamit noong March 5. Ayan, kasi yung bullish flag pattern na ito, kung nagkaroon po ng breakout dito, ay punong-puno po ito ng bullish momentum. Kaya sa tingin ko ay baka kung pag umabot po siya rito, kung pag nagawa po niyang balikan ito, yan ay sa tingin ko ay baka mababasag pa yan at magpapatuloy siya sa kanyang pag-angat. Kaya ganyan po kaimportante yung ating inaabangan dito na pagbabasag ni Shiba Inu dito sa kanyang upper portion ng kanyang bullish flag pattern. At ngayon mapapansin po natin ang ating dalawang indicators, particular po dito sa ating Halswert indicator ay lumiliit na yung kanyang sukat. Yan, ibig sabihin ay magbabago na ang trend direction ni Shiba Inu. Mula pa sa pagiging downtrend ay magbabago na ito papunta sa uptrend. Kaya sa tingin ko ay hindi po magtatagal ay mababasag ni Shiba Inu sa mga susunod na araw ang upper portion ng ating bullish flag pattern dito at siya po ay lilipad patungo
sa ultimate price target natin sa itaas. Yung ating QQE mode indicator naman dito ay ganun din po. Bullish na bullish yung signal natin dito. At lalong-lalo na at nag-uumpisa na pong lumabas ang kulay blue na QQE bar natin dito. Kaya yan, sa tingin ko ay hindi po talaga magtatagal ay mababasag at mababasag na yung inaabangan natin dito na upper portion ng ating bullish flag pattern, at sa tingin ko ay pagsasabayin niya na basagin na rin yung major resistance line natin dito na 40 digits 2776. Sabay po yan. Kung hindi po niya ngayon mababasag ito, ay malamang ay baka bukas niya ito babasagin. Ayan. Update lamang po natin ito. Palitan po natin ng kulay red ito kasi nagsisilbing support line na po ito. Lahat po ng mga kulay red ay mga support line po yan. At lahat naman po ng mga kulay green ay mga resistance line naman po yan. Yung kulay puti ay pattern naman po yan. Kaya, ayan, pagdating naman po sa ating pag-i-spot trading ay syempre, yung nabili po natin dito sa lower portion ng ating bullish flag pattern na ito ay at least bawasan po natin yan at mag-take profit po tayo rito. Ayan, nakapag-take profit na po ako rito, binawasan ko na. Ayan. Kaya yung sunod po nating take profit ay dito sa 40 digits 3219. Ayan. Sabihin natin mga 10% po siguro. Depende po sa inyo, pero yung suggestion ko sa mga baguhan ay 10% lang. Benta natin yung 10% sa yung nabili po natin dito, ay benta po natin yung 10% dito. Ayan, tapos 10% na rin dito. Yan, kung alam po natin na kunwari lang sabihin natin mga nabenta natin yung yan, sabihin natin na nagbenta tayo ng 10% dito. Yan, naka-take profit tayo ng 10% at maging dito. Yan, 10%. Ngayon ay umangat po si Shiba Inu. Ayan, umangat po siya rito. Tapos sa tingin natin ay magkakaroon po siya ng correction dito. Yan, dito sa 40 digits 3651. Sa tingin natin ay magkakaroon siya ng correction dito base sa nakikita nating analysis. Yan, kunwari lamang po. Ngayon kung pag nakikita po natin na magkakaroon siya ng correction dito, ay medyo laki-lakihan natin yung iti-take profit natin dito. Gawin natin 20%. Ayan. At kung sakaling nagkaroon nga siya ng correction dito, ayan, ay bibili tayo ulit dito. Yan, dagdagan natin yung pambili natin dito. Ganyan lamang po. Kaya yung pagdating po sa pagti-take profit ay hindi ko po gaanong ini-specify kung magkano yung aking tinitake profit, kasi pabago-bago po yan. Nakadepende po yan sa analysis na rin natin. Kung saan po siya magkakaroon ng possible correction ay yan, mas dinadagdagan ko po yung aking take profit. Yan, pero kung pag sa tingin ko ay tuloy-tuloy lamang po siya sa kanyang pag-akyat, ay ayan, tigti 10%. Pero depende na rin yan. Depende na rin kasi yan sa nabili ko dito sa ibaba. Ayan, depende na rin sa kung magkano yung amount na nabili ko rito. Ayan, depende. Kaya management na lamang po yan. Nasa sa inyo na rin po yan. Simple lang naman po yan, pag-isipan lamang po ninyo kung paano ninyo i-manage yung pagtitake profit at saka pag-buy. Kaya ayan, sa kabuuan ay ang binabantayan po natin ngayon dito kay Shiba Inu ay yung kanyang pagbabasag dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. Kasi masasabi ko po na talagang makakaranas po siya ng isang matinding price surge or bull run kung sakaling nagkaroon po tayo ng breakout dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.